What's up mga friends? My friend corny naman. Wait. So yun, kamusta kayo? Ito na ako. So pagkagaling lang natin sa work, kaka end of shift lang natin, so pauwi tayo ngayon. Nga pala, continuation to nung pagbubuo ko nung rear set ko. Balik kinabit ko siya ng sa Saturday, Sabado. Ngayon ko lang siya na gawan ng video na nakakabit. Ayun o. Ayun siya. So, kamusta naman yung naka-rear set? Okay naman. Nawala na yung problema ko sa sumasabit na pantalon. Wala na tayong problema dun. Ano ba? Matatraffic ako. Kailangan natin magbaba ng paa. Hindi na sumasabit yung pantalon natin kasi naka-atras na siya. So ngayon pauwi lang tayo ngayon. Kamusta ba yung naka-single shifter na rear set? Okay naman, smooth naman yung shifting niya. May napansin lang ako sa pagpepreno. Medyo sagad na kasi yung adjustment natin sa sa brake pedal. Medyo siya nakatungo. Although hindi naman siya tungong-tungo. Ano tungo? Paano ba? Tingala. Ayan. Kaya pagka magpepreno tayo, hindi nakaabang yung paa natin sa brake pedal. Nakakalas siya. So para siyang nakakalawit style. Kaya pag magpepreno tayo, kakalasin natin yung paa natin do sa brake pedal bago natin siya maapakan. Nasagad ko na yung adjustment sa brake master eh. So hindi ko lang alam pag nagpalit ba tayo ng brake master makakapag-adjust pa tayo ng position ng brake pedal. Tapos hindi ko alam kung advantage ba to, kasi pagka masyado naman nakababa yung brake pedal natin, pag kailangan nating mamreno, medyo kailangan natin pumersa ng apak. Medyo mahirap yung kasi nga naka rear set na tayo, so mahirap dumiin ng todo pagka nakayuko naman masyado yung brake pedal natin. Kaya hindi naman siya nakakangalay. Hindi ko masabing sakto pero pwede na, tolerable naman siya. Ayan layo pa ba? Hindi na sumasabit man, pero sa brake pedal na lang tsaka sa shift pedal malayo na yung apakan, so hindi na siya ganun, hindi na siya nakakatalisod. Okay siya. Sa posture naman, nung una kong ginamit to, may naalala akong dating motor ng kuya ko. Pagkaupo ko sa kanya, naalala ko yung dati niya motor, yung X1R. Sabi ko parang ganito yung pagkaupo ko, yung pwesto ng paa, pwesto ng kamay. Although kaiba naman sila ng hindi ko masabi kasi hindi ko naman hindi man akin yun, kumbaga nagagamit ko lang.
Pero parang ganun nga, para ako naka X1R. Kung yung mga Yamaha users, mga sniper users natin dati na, o yung mga nakagamit, yun, gets nyo yung sinasabi ko. Hindi naman siya ganong nakakangalay, although syempre medyo sub-sub na ng konti. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng kahit na ano, balikat sa kamay. Sa kamay parang normal yun sa kamay. Hindi naman talaga siya totally normal. Meron pressure sa palad, pero tolerable siya eh. Hindi siya yung susukuan mo. Hindi ko lang alam sa long ride, pero biyahe ko kasi araw-araw 28 kilometers balikan, hindi naman ako namomroblema. So tolerable naman siya. Yung preno, ewan ko kasi, alam niyo sa totoo lang, ang napansin ko dito sa Sniper ABS, unang yung stock nga na preno, nag-expect ako malakas eh. Hindi ako nalalakasan talaga. Tapos syempre naka disc brake yung likod, kasi medyo alanganin talaga ako sa mga motor na naka disc brake yung likod, kasi naglalak talaga yan eh. Yung dati kong motor, yung Raider, CBR, naglalak ang likod nun. Kaya nagtataka ako dito, nung naka stock foot pegs pa ako, stock brake pedal, na hindi siya ganun kalakas. Mas malakas pa nga po Reno yung Aerox ko kaysa dito eh. Hindi ko alam kung bakit, pero humihinto naman siya. Humihinto naman yung motor. Hindi lang talaga ako ganun nalalakasan, o ang laki lang siguro ng expectation ko, kasi yung ADV ng kapatid ko, yung stock on preno nun, ang ganda ng preno nun eh. Yung tipong hindi mo na siya kailangang idiin, nararamdaman mong pumipreno. So yun nga, mabalik tayo. Hindi siya ganun kalakas sa preno sa stock ah. So iniisip ko, pagka nagpalit ako ng shifter, lalo mawawala yung preno ko sa likod. So yun ang naging pag-aalinlangan ko nung bagong kuha ko tong motor natin. So yun na nga, di kinabit ko eh, wala eh, kailangan ko eh. Tsaka kasama sa forma yun, naka-reset eh. Saan ba ito pupunta? So yun, ginamit ko yung preno, okay naman. Hindi, humina siya pero hindi siya ganun kalakas eh. I mean, hindi ganun kalaki yung nawalang preno. Meron pa rin, almost identical siya sa stock ko na, ako, mahina kasi ako doon sa stock eh. O nag-expect lang talaga ako na malakas ang preno, kasi nga syempre double disc brake, tapos naka bigger disc pa yung harap. Pero parang expected ko na yan eh, nung lumabas to, yung ABS. Bakit kailangan mo maglaki ng big disc? Nagtupat ka ng caliper, tapos naka big disc ka pa sa stock ha? Iniisip ko lang yan. So ano to, humina yung preno kasi naka ABS. Hindi ako sigurado, hindi ko alam kung sa motor ko lang, pero bago pa ako bumili ng motor, naiisip ko na yun. Yung ABS version nakatupat, tapos naka big disc siya. Hindi na siya big disc talaga, mas malaki lang yung disc niya sa standard. Ayun na. Kaya nung pagkabili natin yung mga
napapansin ko lang, yun. Parang nung naramdaman ko siya, parang tinanggap ko na oo nga, tamo, humina nga, mahina nga. Pero hindi kayo ni-expect na mahina rin yung likod kahit stuck yung brake pedal. Pero pumipreno pa rin, hindi katulad ng mga dati talaga. Ewan ko lang sa iba sa mga dati kasi Sniper X1R, Sniper, wala naman naka disc brake na X1 na Sniper dati. Mga X1R nga, tsaka yung Raider namin. Pagka nag-shifter ka, nagre-reset ka sa likod, wala, halos di mo na nga magamit yung preno. Ito naman meron naman. Tapos yun nga, sana malawak din yung adjustment ng preno sa likod sa position ng brake pedal. Kasi yung adjustment ng shift pedal, napakalaki ng napakalaki ng range ng adjustment niya. Kung anong klaseng angulo ng shift pedal lang gusto mo mangyari, kung saan ka komportable. Sana ganun din sa brake pedal. Hindi ko alam kung paano, pero kasi sagad na yung nut dun sa ilalim ng brake master nakadikit na siya dun sa goma Tapos nga pala yung gamit natin na passenger foot peg, hindi natin kinabit yung maiksi. Kasi tinamad ako ikabit yun Kasi yung sa left side okay naman. Pagdating dun sa right side, hindi na abot yung bolt na kasama ng ng RCB shifter. Tapos kasi daming palaman may brake, may pipe bracket ka. Tapos meron kang passenger foot peg. Tapos may spacer pa yung shifter. Kaya hindi na umabot yung kasamang bolt nung rear set natin. Kaya ang ginawa ko, binalik ko sa stock yung passenger foot peg. Ang ginawa ko, binenta ko na lang yun. Kaysa although kakaya naman, papalitan lang naman ng bolt yun Kaso yun nga, parang sa tingin ko kasi hindi siya po pwede talaga sa naka-rear set Parang pwede siya kung naka stock pegs ka lang, stock lang yung foot pegs mo, maganda siya. Kumbaga yung nakabili nga naka stock rear siya, naka stock foot pegs. Tapos ang reason niya kung bakit niya binili yun, kasi para daw maiwasan sa talsik yung panong OBR niya. Kasi nga yung stock pegs natin medyo paatras, mas prone sa talsik. Hindi katulad nung ganun ka na yung shorty na passenger footrest, medyo nakapasok siya paloob so mas malayo siya sa gulong compare sa stock. Thank you mga sir. Dito kasi yung labas ng shortcut pila-pila sila rin sa Fortuner. Tapos ano pa bang pinalitan natin? Ito side mirror yan. Bumili tayo ng aftermarket na bended. Hindi na tayo hirap sa singitan kasi hindi na mukhang antena yung side mirror natin. Medyo limited talaga yung view natin, kaya kailangan natin magkabit ng blind spot mirror. Itong blind spot mirror ko palpak pa yan, hindi ako natutuwa dyan. Although pangalawa na yan kasi nag-experiment pa ako kung anong blind spot ang ikakabit ko kasi gusto ko talaga yung pahaba. Bumili ako nung nakikita ko
yung mga pahaba na adjustable. Kaso pagka ano naman, pag nag-vibrate yung motor mo, nag-adjust din siya mag-isa. Alam mo yun, nawawala sa angulo. Tapos pag dumikit siya rito sa salamin, pag ba-vibrate may tumutunog, parang may kuryente na, ewan. Kasi glass to glass yun eh. Alam mo naman ang vibration ng glass to glass. So pinalitan ko ng bilog. Hindi talaga ako gumagamit ng bilog eh, kasi yung sa Aerox natin pahaba din yun, pero hindi siya adjustable. Tapos yun nga, bumili ako ng bilog, kaso ang pangit, hindi ko naman makita. Blind spot talaga, hindi mo rin makita talaga. Literal na blind spot. Mas okay pa nga yung pahaba ko na adjustable na blind spot mirror, kaso self-adjusting naman. Ewan ko ba. Ang setup ko kasi dito, itong mirror natin na side mirror mismo, sa likod yan nakatutok. Para sa akin kasi ang blind spot ng motor yung katabi natin eh. Yung dito banda, yan, blind spot yan. Para sa akin ha, ewan ko sa inyo anong blind spot nya. Kaya dito ako naglalagay, kasi ito sa likod to nakatutok, ito dapat dito to pa ganun, para makita mo yung dito banda. Kasi dito hindi mo na makikita yung katabi mo eh, nasa likod na makikita natin. Kaso wala eh, palpak eh, kulang yung bend nya, kulang yung curve. Kaya maghahanap pa tayo ng ibang blind spot ulit. Pag nakarami ako ng blind spot mirror, kukunin ko yung sa Aerox natin, kaso kawawa naman yun, hindi na nga natin magamit kasi tinatapos natin yung break-in netong sniper natin. Okay siya yung side mirror. Ito para wala siyang grado. Gusto ko sana yung ano eh, yung side mirror ni Reed, yung TRC. Ang ganda nun, panoorin nyo yung video niya na yan, yung nagbataan or ano ba yan, Bataan Loop ba siya, mag-isa lang siya. Ang ganda ng side mirror niya, TRC. Ang mahal eh. Parang alam mo yun, hindi ko alam kung worth it ba. Ano, ba't gano'n? Sana yung mga tagi 1,000 lang. Mahal na nga yung tagi 1,000 side mirror eh, pero yan, tuto pa. Pero yun nga, okay na to kung pangsingitan. Kailangan mo lang talagang ayusin yung function niya, kung paano mo siya gustong gamitin. Magiging perfect na to pag nakuha ko na yung blind spot mirror na kita yung coverage na gusto ko. So pagka wala ako nakuha, maybe balik tayo dun sa self-adjusting, adjustable blind spot mirror natin. Ayop na yan, self-adjusting. Ayan o, yung ganito oh. Pag naka-stock side mirror ako, kinakabahan ako dyan eh. Pero dahil medyo bended talaga, mas ano, parang kasing lapad lang siya ng motor mismo. Kaya hindi na talaga nag-aalanganin. So yun na nga,
Iba ba natin na ikabit natin dito? Yun lang naman. Rear set, side mirror, sana mapalitan natin yung ano, busina. Tama yung busina, oh. Cute, diba? Tayo pa tayong project dito, tsaka box pa. Kasi sa totoo lang, hirap pagka walang compartment. Nasanay tayo na maraming compartment. Kasi naka-Aerox tayo. Kaya yun, no. Kaya pag ito dala natin, hindi ako makapagdalang kapote. Pero grabe, yun na nga. Panto ako dito dahil ang tipid sa gas. So yan, no. Kung titingnan nyo, wala na. Sabit man pero wala lang, kalmado lang. Yan, no. Hindi katulad pag dito, wala ka nang sasabitan. Pag yung stock foot peg, wala ka nang sasabitan. So goods para sa akin yan. Napakalaking ginhawa niyan. Nung naka stock foot peg ako, parang traffic na naman. Imbis na nakaganyan lang yung paa natin, gumagano pa tayo. Kaya sana lang yung paa namin ni OBR hindi kami magka-problema. Kasi nga yung iba, sabi nila tama raw talaga. Tama raw talaga dito sa single shifter. Ayoko naman kasi mag full shifter. Hindi ako nagagandahan eh. Tsaka parang kawawa yung OBR. Imbis na naka-angulo ng komportable yung paa nila, pag naka full shifter ka, parang naka-atras naman yung paa nila. Parang pati yung OBR mo naka shifter style din ng upo, Tsaka hindi ko alam, parang pag tinuntungan mo yung tatayuan mo mismo, parang bibigay yun. Although hindi naman talaga tinatayuan yung mga foot pegs, diba? Pero syempre hindi mo masasabi. Minsan may aangkas sa'yo na ganun, na pag umangkas talagang nandoon yung buong bigat sa isang side ng shifter, tsaka bago hahakbang. So yun, na ko baka mabali. All in all, kung wala pa ako makita ibang problema, although may mga napansin ako, goods naman. Tapos dito sa motor, first nabigyan na natin ito ng impression, di ba? Hindi pa naman ako inaabot ng mga issue nila sa overheat, wala pa naman. Hindi pa umiinit, hindi pa umiilaw yung overheat indicator or yung thermostat. Pero plano ko maglagay nun yung koso na thermostat gauge, temperature gauge. Inisip ko lang kung paano. Hindi man totalin paano, kung saan ilalagay. Kasi meron ako sa napanood meron siyang aparato na nakadugtong dun sa, puputulin mo yung radiator hose, doon may lalagay yung aparato. Tapos yung tubig ng yung coolant ang susukatin niya, temperature ng coolant ang susukatin niya. Koso siya. Nakita ko yun kay kay Mingsu. Naka-sniper din kasi yun. Although marami naman siyang bike, pero may sniper din siya. Tapos ito, pagpasensyahan nyo na to kasi siya nandiyan pa yung natin, yung cover ng pagkabili. Kasi ayoko na mamagasgasan siya. Although may binili naman ako dyang screen protector, screen protection. Okay na yan.
Nandiyan dyan na yan eh, kakabit ko na lang. Ano pa ba? Ano pa ba napansin ko sa motor na to? Yung upuan niya matigas. Hindi siya, hindi mo siya maramdaman na may foam. Para siyang flat seat na talaga. Flat seat agad. Alam mo yun? Although hindi siya flat seat, kasi pag diniin mo, wala ko flat seat na ba agad to. Pero hindi eh. Tigas siya. Makakaramdam ka ng sakit sa puwet, pero tolerable sa biyahe ko sa araw-araw. Hindi ko lang alam pagka ni-ride. Hindi ko naman siya nararamdaman na susukuan mo. Pero yun na. Gusto ko sana magpapalit tayo ng bagong upuan dito. Kasi yun sa Aerox natin, nakaano yun, tawagin nila yung U10 seat. Yung may umbok sa unahan ng rider. Nung una hindi ako believe dun eh, pero nung ginamit ko sa Aerox ko, napakasarap palang upuan nun. So yun na, nandito naman ako sa area namin. Ipo-focus ko na lang mamaya, bibidyoan ko na lang yung rear set na nakakabit na, saka kung ano itsura nya. So ayun, hanggang dito na lang. Kita-kita ulit sa daan. Ciao. So ayun, dito na tayo sa bahay. So ayan yung shifter natin. Mapapansin nyo, binalik natin to kasi nga yung bolt dito tayo sa kabila, hindi tayo magsimula. Itong bolt na to hindi kakasya, hindi siya mabot. Ito okay to eh, kasi merong pipe bracket, tas may passenger foot peg, tas may ganito. Pag kinakabit mo na siya, hindi na siya magkasya, kumbaga nakaganyan na masyado siya. Hindi na ako bumili ng bolt kasi nakakatamad na lumabas eh. Ginabi na ako nun eh. Gusto ko na mabuo yung motor. Tsaka ito kagandahan no? Yung sa iba kasi nagtatabas pa sila dito. Ito hindi na. Titingnan nyo, walang tabas yan. Wala. Yung iba kasi binabanatan pa ganyan. Ito okay yan. Goods yan. Kaya yun. Tsaka tingin ko pagka kinabit ko yun, nandito yung angkasan. So ito yung paa nya. Diyan. Ito yung paa ko. So parang alanganin din, 'di ba? Pero ang ganda sana nun, ang linis tingnan, tas may ganun dito. Ayan. Ayan, ito. Ayan ang sabi ko. Kung medyo siya, pag ganun pa siya sana ay nung mapapansin nyo, ito sagad na. Yung adjuster nya. So hindi na siya may baba. Pero okay lang naman. Ayan, ito adjustable. Ito siguro sa ayun, ba't may ganyan yan? Pero okay na din kasi ganyan siya. Tapos dito yan, malinis na, 'di ba? Ito walang problema dito eh, nung kinabit ko yung passenger footrest dito na maiksi. So parang ganyan yan, tapos nakaabang dito pag ganun. Adjustable. Hindi ko alam kung masyado ng atras to, pero okay yan. Malayo yung range ng adjustan niya pag ganun. Pero okay na ako dyan eh. So yun, nakita nyo na yung rear set na kinabit natin. Pasensya na kayo, medyo madumi. Pero hindi pa kasi nalilinisan to simula nung binili ko, simula nung na-release. Kaya kung may plano kayo magganito, goods na goods to. Hindi kayo magsisisi. Goods yan. Kung sabit-sabit yung mga pantalon nyo sa foot peg, magganito kayo. Kahit wag na yung full shifter kasi parang mas atras pa yun eh. So yun, unti-untiin lang natin to. Bracket, top box, busina, ilaw.
pwede na tayong gumala sa gabi. Tsaka pag may plaka na pala, wala pa palang plaka. Okay, sige, hanggang dito na lang. Ciao!